Hapon po sa ating lahat. It is a joy to preach again the Word of God to this congregation. Welcome po sa pamilya ni Brad Chris. It is our joy also that you are here. And it's also our prayers that one day we may bring our family here also, that we may worship together. Sensya na po nag-concert. So dito na tayo sa ating pag-aaral sa second chapter ng Timothy. Saan ito ay malamang pinag-aralan niyo ng lahat. At pasalamat ako sa Panginoon. Sa ganitong kaisipan tayo ay lumalago. Bagamat ito ay parang spoiler preview ng ipipreach ko. But then again, it's God's grace that we are all here. So bago ang lahat, katulad ng title ng prayer ng preaching ko for today, a call to pray. Let's bow our heads in prayer. Father in heaven, Almighty God, it's a privilege to call you our Father and our God. Not because of what we have done, hindi sa aming gawa o aming kakayanan. Because ito ang katotohanan ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus. He died a rightful death, yet He lives, and therefore we lives. Salamat Panginoon sa katotohanan ng iyong mga salita na aming mapapag-aralan ngayong araw. Kayo po ang maluwalhati at madakila sa karunungang ibibigay niyo sa amin sa pamamagitan ng Espiritu mong banal. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Gusto ko sanang basahin pa uli. Pero binasa na ng ating scripture reader na si Ate Nora. Salamat po. So dito lang tayo sa mga konting paglilinaw sa kasulutang ito. Pero bago yun, gusto ko munang ibigay sa inyo yung main point. Salamat, Brother Mel. Praying for salvation is grounded in the truth of the gospel proclamation. Nagkulang lang ako dun of the gospel proclamation. So, gusto kong Tagalogin. Masarap pakinggan. Ang panalangin para sa kaligtasan ay nakaugat sa katotohanan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Mas malinaw, mas payak, at mas malasa sa atin bilang mga Pilipino. So, nandito na tayo nang iniwan ni Pablo si Timoteo sa Ephesus. Sa unang kabanata ng liham, ito ay sinabi ni Pablo. Pagkatapos ay sinulat niya ang mga liham ng detalyadong paglalarawan ng mga bagay na pinakakailangan ng kanyang atensyon at pagsisikap. So, nais itong makita ni Pablo kay Timoteo. At habang nagsisimula ang kabanatang 2, sinimula ni Pablo na bigyan siya ng tiyak na tagubilin tungkol sa mga bagay sa simbahan ng Efeso na kailangang tugunan. At sa simula, sinimulan ni Pablo na bigyan siya ng tiyak na tagubilin tungkol sa mga bagay na kanyang kakaharapin. Ang unang paksa dito sa 2 kabanata ay mula 1 to 7 ay naglalayong ipakita sa atin ang kahalagahan ng pananalangin. So may apat tayo dito dapat ipanalangin. Hindi ko na isinulat or hindi ko nilagay. Pero gusto kong sabihin sa inyo, base sa takbo ng ating pag-aaralan or sa takbo ng pagpapahayag na ito.
Ayon sa mga malinaw na batayan sa simbahan ng Efeso, ay umuusbong ang teolohiyang nagsasabing hindi lahat ng tao ay maaring maligtas. Walang dahilan at sinasabing wala nang dahilan para manalangin para sa lahat ng tao. Marahil ay wala na ring dahilan ang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang kaligtasan ay para sa kanila lamang at ito'y naging eksklusibong uri ng regalo na pag-aari lamang ng mga ilang Hudyong espesyal na mga sumusunod sa batas or mga elitistang mistikal na mga hintil na nakamit ang isang tiyak na antas ng kaalaman tungkol sa mga bagay sa Diyos. Ano man ang detalye, nakabuo sila ng isang doktrina na exclusivity na inuugnay nila sa kaligtasan na hindi na sila interesadong ipalaganap ang salita ng Diyos or the Great Commission. Walang duda na ang kailangang ipangaral ay ang epektibong nais ipakita ni Pablo kay Timoteo na ating pag-aaralan mula 1 hanggang 7 na called to pray. Kung sa unang kabanata ay inutusan ni Pablo na patigilin ni Timoteo ang ilan sa pangangaral ng maling katuruan, dito ay kabaligtaran. Dito sa kabanatang ikalawa, sa talata 1 hanggang 7, ay ninanais ni Pablo na magpatuloy at pag-ibayuhin. Here the words is no longer charge, but what? Urge. Ganun din ang sinasabi sa NASB. Urge. It's a transition from mamnu. Alam naman natin kung anong mamnu, di ba? Bawal. Ano kabaligtaran ng bawal? Masmuhan. Pwede. Kung saan ito ay isang responsibilidad ng isang pastor na tulad ni Timoteo na ihayag to sa lokal na iglesia. Kung saan ito ay isang komunidad na hinuhubog ng ebanghelyo at ang first point natin ay panalangin para sa kaligtasan ng mga hari at ng mga nasa autoridad. Bakit po dito? Ang sinabi doon ay malinaw, in behalf of all men. Subalit, restricted. May restriction sa pangungusap na ito. At ang restriction na yon ay makikita natin sa verse 2. Paul is saying to Timothy to specifically pray, particularly to these kings and who are in authority. Tandaan natin na ang pagdunog sa Diyos sa panalangin ay isang pakikipag-ugnayan, pagpapakita ng relasyon ng mananampalataya sa kanyang Diyos. At ito ang malinaw na ipinapahayag ni Pablo. Na sa pamamagitan ng panalangin ng kahilingan, dalangin at pagsamo, ang panalangin para sa mga hari at sa mga taong nandun sa authority
ay maihayag. Sabi nga ng Panginoong Hesus sa Matthew 21, verse 13, kuhanin ko lang yung point na sinabi niya na, my house shall be called a house of prayer. Well, ang verses 1 to 7 ay puno-puno ng panalangin. Panalangin ng kahilingan, dalangin, pagsamo at pagpapasalamat patungkol sa kaligtasan para sa kanila ng mga namumuno at naghahari sa lipunan. Batid ni Pablo ang role na ginagampanan ng mga hari at may kapangyarihan upang ipatupad ang panukalang batas para sa ikabubuti ng karamihan. Actually, sinulat niya to. Alam ko, binasa niyo na. Yung magnum opus ni Paul. Ano po yun? Yun po yung Book of Romans. Kagabi na pag-aralan natin. Ito po yung chapter 13, verses 1 to 7, pero kukuhanin ko lang yung verses 3 and 4. Babasahin ko sa inyo. Sa Tagalog na lang. Ang mga namumuno ay hindi nagdadala ng takot sa mga gumagawa ng mabuti, kundi sa mga gumagawa ng masama. Kung ayaw mong matakot sa may kapangyarihan, gumawa ka ng mabuti at paparangalan ka nila. Ngunit matakot ka kung masama ang ginagawa mo, sapagkat may dahilan ang pagdadala nila ng tabak. Sila'y lingkod ng Diyos upang igawad ang puot sa gumagawa ng masama. So malinaw na ipinapakita ni Pablo kung anong kapangyarihan meron ang nais ipanalangin niya para kay Timoteo at sa iglesia ng Ephesus. Ano bang, bakit nga ba kinakailangan to? Ang sabi dito, why is the reason? Muli, ito ay panalangin para sa mga hari at mga taong nasa autoridad. Sabi sa verse 2, sa second line, so that we may lead a tranquil and quiet life in all goodness, godliness, and dignity. So may purpose ang panalangin ni Timoteo para sa mga leader na ito. At iyon ay upang sila ay makapamuhay ng tahimik. Well, ito yung ideal life na nais natin bilang mga mananampalataya. In all quiet life, pagpahintulutan niyo akong basahin ang aking NASB version, dahil ito ang aking Biblia. In all goodness and dignity. Napakainam na pakinggan. Ang panalangin ito ay para makapamuhay ng may kaayusan ang isang mananampalataya. Hindi lang isang mananampalataya. Ito ay para din sa mga taga-Epheso. Na kung saan, ito yung naisin ng bawat isa. At ito yung nais ni Pablo na ipanalangin at bigyang diin para sa mga namumuno at nasa autoridad ng isang lipunan. Punta na tayo sa pangalawang punto. Kung saan dito ang panalangin ay nakatuon para kanino?
Ang sabi doon, sa verse 4, who desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth. So, nandun uli, anong word yon? All men. Lahat ng katauhan or sangkatauhan. Yung ba yung sinasabi doon? Well, yun yung sinasabi doon. Pero tingnan natin kung anong restriction meron dito sa pasaheng ito. When we speak of God's perceptive will, sa pag-aaral natin, it pertains to those that can be broken by man. Laws that can be that man would not do or resist. But when we speak about God's sovereign will or His decretive will, this is what God mandated to happen. Medyo malalim na English. Nais ko sanang Tagalogin yon. Dekretibo at perspektibo. Subalit anong kinalaman nito dito sa pasahing meron tayo sa verse 4? Ang sabi doon, sa verse 3, bago natin umpisahan to, para mas maunawaan natin ang kahulugan ng verse 4, kailangan nating basahin yung naunang verse. Ano yung naunang verse? Ang sinabi dito, this is good and acceptable in the sight of God our Savior. So may keyword. Nandoon muli yung nais ipakita sa atin na kung sino ba itong all men na sinasabi dito? When the Bible speaks about God as Savior in this passage, it speaks about the heart of God. It speaks about the truth about God. His love for His creation. Yet His love is grounded in what? In His holiness and righteousness. Ang attributes ng Diyos ay hindi pwedeng mag-contradict sa bawat isa. Ito ay harmoniously working together for His glorious grace. So again, my second point is prayer for the saved and those who are still unsaved. Bakit po? That's the key word, Savior. God's desire does not contradict His eternal plan of salvation. Yet ipinapakita lang dito na kung sino ang Diyos. Bilang tayong mga makasalanang tao. All of us needs a Savior. And yet not all of us will come to the Savior. Because we are all sinners. We are all dead in our sins and transgression. Just like what we have studied. So dito, sinasabi, all men are to be saved. Yes, but the restriction is again there. Being saved points to what? It directs us to a Savior. And we understand that all that man will not go to a Savior. Why? Ito yung sinasabi, the next key to this verse. Ang sabi doon ay, come to the knowledge of truth.
those that God's desire to be saved, both the saved and the unsaved. Only the saved will come to the knowledge of what? To the knowledge of the truth. Why? Because they were saved. Kaya ang nakalagay dito ay what? It is written in past tense. It's all been done. God has perfectly done His perfect will before the foundations of the world. And we will come to know only, magkakaroon lang to ng kaganapan sa buhay ng isang tao. When? Well, I don't want to, mag-step forward dun sa progression ng panalangin ni Pablo. Let's go to our point number 3. So again, the 3 points of prayer is already there. A call for prayer for leaders, kings, and those in authority. Second, a call for prayer for those, the unsaved and the saved, which is the desire of God. And third, again, babalikan natin yung word for all. Wala nang men. Mas lalo bang nagpahirap sa atin? Sabi doon, for there is one God and one mediator between God and man. The man, Christ Jesus. Napakahalaga po ng mga talatang ito para sa katotohanan ng ating dapat panghawakan. This is vital. Ang ating kaunawaan ay ang ating kaunawaan sa kaligtasan ay nakaugat sa dalawang verses nito. Ang sabi doon, between God and man, who gave Himself as a ransom for all. Again, that is that key word, or that word to pray for. All. Para sa lahat. Well, yun ba talaga yung sinasabi doon para sa lahat? Well, again, let's go back to what the text is telling for all these people. Meron po itong naunang word na sinabi before the word all, which is, again, this is directing us to a mediator. At ano po yung all, yung restriction sa pasahing ito? Yun po yung ransom. Ransom. May tumubos para dito sa mga all na to. May isang tao na umalili para sa isang makasalanang tulad natin. And that is grounded, again, rooted to what verse 3 is saying. He is the Savior. And when you come to the knowledge of this Savior, knowing that God is one, and there is only one mediator between God and man, and His name, ang pangalan niya ay Jesus Christ. Mahalaga po yung word na Christ. Bakit po? Kasi po, that word
ransom points to this word, Christ. He is the one who ransomed this all in this passage. Hindi po to, kung hindi ka marunong mag-dart, ay hit and miss. No. The words of God are clear and perfect for our salvation. Kaya nga po sinabi dito, inuna niya kung sino yung mediator between God and man. That He gave Himself as a ransom. Alam niyo po yun? Hindi half, hindi kung anong meron siya. Hindi kung sino ang kaya niyang ibigay. What did He give? He gave Himself. And this is the gospel. Knowing that our sins are being paid. Because what of Christ have done on the cross? Does this passage bring joy to our hearts? Does this passage echoes the desire to reach out for others? The desire to pray for one another? And this text, the desire to pray for those Christ have saved and ransomed by His blood. Christ, a perfect man who lived a perfect life. Christ, who is the Messiah, the Son of God. Yet, lovingly, sacrificially, went to the cross that He may atone for our sins. The final and perfect sacrifice. Sarap pong pakinggan na meron tayong tagapagligtas. Hindi gaya ng iba. Sila ay walang tagapagligtas. Mahalaga po ito yung word dito na one God and one mediator. Bakit po ba? What is the importance of having this word being said by Paul? By Paul emphasizing that there is one God, may isang Diyos, at may isang tagapagligtas or mediator, hindi tagapagligtas, tagapamagitan. It implies that iisa lang ang tagapagligtas. Hindi katulad ng ibang claim ng religious belief. Maraming daan, maraming pinto, maraming paraan. Yet in this passage, it clearly or it proclaims the exclusivity of Jesus Christ as the mediator between God and man. It closes the door for all religious beliefs. It only compels the believer to put his trust on this mediator. Alam mo, nawa natin yun, di ba? Kaya nga tayo nandito. Dahil ito yung kaligtasan meron tayo. Because of Jesus Christ. None other than knowing that this is the will of God, that there is one mediator. Otherwise, hindi na kailangan mag-evangelize.
if there are too many mediators. No! Hindi na kailangan mag-aral sa salita ng Diyos. Kasi marami namang paraan eh. Yet the scripture is imperative with this passage, with this truth. The man Christ Jesus is the only mediator that ransomed us. Well, mabigat ang salitang ransom dito. Malamang, familiar kayo sa ransom sa atin, kung saan pag may nakidnap ay nagbabayad ng material na pera. Subalit ang ransom na word dito ay mas mabigat kaysa sa amount or any value of money. This ransom pertains to what Christ have done on the cross. He poured out His blood for sinners like us, that this all may have salvation through Him alone. And thus, we have to pray. Pray for one another, as the Ephesus church was commanded. Pray for those who are being saved. It's not a better process to be saved, but it's a daily struggle, a daily fight to be in the likeness of Christ. So, malapit na tayo. Nandito na ako sa panghuling point. So, nakita na natin yung tatlong panalangin para sa mga namumuno, panalangin para sa mga nasa loob ng simbahan, mga ligtas at hindi ligtas, at panalangin para sa mga niligtas ng Panginoong Hesukristo. At ang panghuling panalangin, isa pa rin itong panalangin. 7 and 8. Panalangin para sa tagapagturo sa iglesia o mga tagapangasiwa ng iglesia. Paul is not asking, but we know the heart of Paul. That's why he opened up. Kaya niya binuksan ang chapter 2 na ito, na call for prayer. In here, makikita natin ang panawagan ni Pablo. Naunawaan natin na si Pablo ay isang mangangaral. Dito ang ginamit na word ay preacher. Well, I'm preaching, but hindi po ako si Pablo. Ang pangalawa ay siya ay isang apostol. Ang pagsasabi nito ni Pablo ay paghihiwalay niya sa kanya at kay Timoteo sa mga tagapagturo ng maling katuruan katulad ng naibahagi na sa unang kabanata ng kasulatan ito. Those who are teaching what? Alamat, genealogies, mga angkan or pinagmulan. It separates Pablo from the rest of these false teachers or false gospel preachers. It just states who is Paul and what God has done in his life as a messenger or as a servant of God or an elder
elder sa church ng Ephesus, which is the role of Timothy. It was the will of God, not of man. Mahalaga po ito sa kaunawaan ng taga-iglesia ng Ephesus. Bakit kamo? Katulad ng nasabi ko sa unang kabanata ng Timoteo, this states Paul's authority as a, alam niyo, tagapangasiwa ng iglesia. It gives him the right to impose rules and regulations pertaining to how the church would conduct their service. Paano nila isasagawa ang mga panuntunan sa iglesia? And again, sabi ni Pablo, bakit mahalagang sabihin niyang siya ay hindi nagsisinungaling? Dahil siguro, puno ng kasinungalingan ang naririnig ng mga taga-Ephesus dahil sa mga maling katuroang lumalaganap dito. And it's but good for Paul to give a good testimony of his ministry to this church who are plagued, punong-puno ng mga katuruang hindi maka-Diyos. Uli, sinabi ni Pablo, inulit niya uli, for this I was appointed a preacher and an apostle. Nais ni Pablo na maging malinaw to kay Timoteo upang sa pag-deliver niya ng message na ito sa kongregasyon ng Ephesus ay wala siyang inhibition. Wala siyang pagdududa. Wala siyang pag-aagang-agam kung anong katayuan nila sa iglesia. Kung bakit nila ginagawa ang mga bagay na ito ayon sa salita ng Diyos, ayon sa direktiba ng Diyos, upang magkaroon ng kaayusan sa iglesia ng Ephesus. Kung saan ito ay kinakailangan ng simbahang ito. So nabuo yung apat na call for prayer, call to pray, na nabasa natin. Hindi lang tayo nananalangin para sa mga namumuno o hari ng lipunan o ng bansa, which is ginagawa natin bilang Grace Covenant Church. Hindi lang tayo nananalangin para sa mga ligtas at ililigtas ng Diyos. Ang ating pagsamo ay hindi lang nalilimita sa mga taong nais ng Diyos na maligtas din. Hindi lang tayo nananalangin para sa mga tinibos ng Diyos. Tayo ay nananalangin para din sa isa't isa.
Well, parehas lang yun, mga tinubos ng Diyos. At tayo hindi lang nananalangin para sa mga namumuno ng iglesia. Ano pong kahulugan nun? Dapat nating ipanalangin ang lahat ng abot natin sa araw-araw. Hindi nagkataon na nilagay lang ng Diyos ang mga taong ito sa paligid natin. Sa pangungusap na ito ni Pablo, ay naunawaan natin ang kahalagahan ng panalangin. Nakita ba natin yon? God works. He can work alone, God. But God uses our prayers. Alam mo yun, pag nakita mo yung answered prayer mo, for a salvation, for your family, with the joy. Ito yung pinagpipray ko. And yet, in God's perfect and given time, the testimony of this gospel message proclaimed to these people brings into fruition ba tawag doon? Brings into its fulfillment when they profess that Jesus is their Lord and Savior. What the power of the gospel at work in the hearts of men and women cause to respond by the power of the Holy Spirit. Alam mo yun? It is the power of the Holy Spirit that brings life where there is death. And this is through the proclamation of the gospel. Kaya nga ang title, ang main point ko ay, ulit nga yung nakalimutan. Maiksi lang yung main point natin. Praying for salvation is grounded in truth of the gospel proclamation. Mga kapatid, malinaw na mahalaga para sa isang mananampalataya ang prayer life. Ang kasangkapan ng Diyos para sa kaligtasan ng iba. Hindi nagkataon na tayo ay naparito sa lugar na ito. Hindi nagkataon na mayroon tayong mga kaibigang hindi mga Kristiyano or meron tayong mga mahal sa buhay na hindi pa nananampalataya sa Diyos. Hindi nagkataon na yung boss natin ay wala pang kaunawaan sa katotohanan. Unless you deliver to them the gospel, evangelion, which is the power of God for salvation. At tanong mo na ba sa sarili mo? Or napag-nilayan mo ang mga purpose na gusto ng Diyos sa buhay mo? Bilang isang OFW lang ba? Higit sa lahat bilang tagasunod ni Kristo. Para sa ng buhay natin bilang ambasador.
ng mabuting balita. Ikaw ang nakakabatid ng kasagutan sa tanong na yan. Alam mo na may dapat kang gawin. Alam mo na may dapat kang abutin. Huwag mong ipagpaliban ang bawat araw na lumilipas. Ito ay mahalaga at kinakasangkapan ng Diyos. Ng iisang Diyos at ng iisang mediator sa sangkatauhan. So, anong hinihintay natin? Tayo manalangin. Panginoong Diyos, dahil sa habag mo at grasya, kung kaya kami ay naritong lahat, walang sino man sa amin ang matuwid. Walang sino man sa amin ang umabot sa pamantayan mo. Yet by your sovereign will, in your gracious grace, kami ay kinilos mo upang tumalima sa mabuting balita. Ang kaunawang ito ay mula sa Espiritu mong banal na sa amin ay sumelyo para sa buhay na walang hanggan. Purihin ka, dakilang Diyos. Ang pangalan mo lang ang may taas sa iglesyang ito at ang katotohanan mo ang patuloy na mag-umapaw sa aming mga puso na may kagalakan at pag-ibig sa Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin. Amen.